Kaya ko po sinasabi, hindi po pakikialam kasi meron talaga, pero okay lang, meron talagang mababaw eh. Ano nga, akala nila at merong ruling na Supreme Court, tapos na, sabi nga ng ibang nagko-comment, oh Mike, ano ba sinasabi mo, may ruling na Supreme Court? Meron ng ruling, pero hindi pa po yan final. Kaya nga merong motion for consideration, pwede pang mabago. Kasi nagsalita na itong impact ng mga sinasabi ng maraming tao, okay, ng mamamayang Pilipino na matino. Yung iba kasi mamamaya, yung iba nagagalit, bakit daw sila sama sila? Hindi kayo matino, hindi kayo kasama, di ba? Kasi pag sinabi ko mamamayang Pilipino, nagre-react yung mga DDS. Huwag daw lahat, hindi daw sila kasama. Sige, hindi kayo Pilipino. Sige, yun lang Pilipinong matitino ang aking sinasabi. Ang nagre-react na talagang hindi maganda. Kasi ang Supreme Court naman pwedeng magkamali. Tao lang yung mga yan eh. Hindi man kung sinabi ng Supreme Court, sila na ang tama. Pwede silang magkamali at pwede pa rin lang baguhin. Kasi pag hindi nga po nila binago yan, sabi nga ni Justice Ascuna, baka magkaroon ng constitutional crisis. Pag nagkaroon po ng constitutional crisis, mas delikado. Pag wala nang naniwala sa justice system, pag wala nang tiwala ang taong bayan sa Supreme Court, or wala na rin tiwala sa ating mga senador, ayan ang mangyayari. Constitutional crisis yan. Malaking problema yan. Yan ang dapat maiwasan. Samantala kung babaguhin ng Supreme Court ang kanyang ruling at hayaan gumulong ang trial para may bigay ni Sara ang kanyang panig at ang kanyang pagkakataong kanyang depensa sa sarili, palagay ko ay mas maganda, mas kapanipaniwala yan. Okay? At matutuwa ang maraming mga Pilipino. Yung totoong Pilipino, yung mga DDS, iba ho yung mga yan eh. Ang feeling nila, sila ang laging tama eh. Hindi nakakaintindi ng mga rulings yan ng Korte Suprema. Hindi pa ho final ang ruling ng Supreme Court, pwede pang mabago. Kaya nga merong motion for consideration eh. Okay? So, sinasabi po ni Justice Ascuna, senior na Associate Justice ng Supreme Court yan. At saka si Carpio nagsabi na rin. Pati nga si Justice Puno, yung dating Chief Justice. Pati nga si Panganiban. Marami na ho mga justices ng Supreme Court na nagsabi. Yung constitutional crisis pwedeng mangyari kapag nagmatigas ang Supreme Court at hindi pinakinggan itong mga senior. Alam niyo itong mga Associate Justice na ito, na nagsasalita, mas senior ito. Nagretiro na nga lang. Ito yung nakakaalam talaga kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Kaysa sa doon sa mga bago or yung mga bagong Associate Justice ng Supreme Court, lead, pinaka-senior dyan ay si Leonen. Si Justice Leonen na siyang ponente, sumulat ng ruling. So pwede sanang mabago yan. Kung hindi, may problema talaga. Ang constitutional crisis, pag nangyari ito, malaking epekto nito sa ating ekonomiya, lahat-lahat. Para tayong magiging banana republic nito pag hindi na tayo naniwala sa korte. Pero kung kapanipaniwala naman ang kailang ginagawa, ay dapat natin paniwalaan. Pero kung tingin naman natin, parang hindi para sa lahat. Kung kanino lang, abay, delikado yan. Okay? Samantala, si Pangulong Marcos Jr. po ay aalis today, ngayong araw na ito, August 4, papunta ng India. Ayan na, papunta siya ng India. First time na mangyari yata ito. Yung mga nakaraang presidente, hindi nagpunta ng India. Samantalang India po ay napakalaking bansa, napakaraming tao dyan. 1.4 billion ang tao dyan. Marami tayong pwedeng okay, marami hong pwedeng tawag dito, makuha tayo dyan. Yun na lang hong gamot, mga medicine. Yan po yung pinakamalakas na producer ng mga medicine na magagaling. So sana makakuha tayo ng discount man lang o mas makakamura tayo ng pag-i-import ng mga medicine. Okay, yun naman tungkol sa security sa West Philippine Sea, malaking tulong din yan. Kasi yung India, ang kalaban din ng China yan. So, naniniwala yan sa Philippine Government, Philippine Authority, na mayroong restriction tayo sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Kaya yung biyahe ng Pangulo, napakaganda nito. I-renew ng ating Pangulo ang matagal ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Indian government. Ayan, 4 days ang kanyang travel dyan sa bansang yan. Mabuti itong ating Pangulo, ang travel nito mabunga. Ang travel nito may pakinabang ang mga Pilipino, maliban doon sa mga nagtatanga-tangahan, nagbububuhan, hindi nakakaintindi ng travel. Hindi katulad ng travel ni Sara Duterte, walang ginawa kundi paninira. Travel ang travel, walang ginawa kung hindi siraan ng gobyerno ito. Napupunta sa abroad para lang siraan. Pero ang naniniwala naman sa kanya, yun lang kanyang mga DDS, ilang mga taga-suporta. Ang international community, hindi naman naniniwala sa kanya, hindi nga siya nire-recognize di ba, ngayon nasa South Korea. Balita na papunta naman ng Kuwait. So, ikot ng ikot si Sara Duterte, kung pinag-anong para sa inyo. Vice President ng bansa, pero mas madalas nasa abroad. At ang laman ng kanyang mga biyahe, puro banat, puro paninira. Paulit-ulit na lang ang paninira. Samantalang siya ang sirang-sira dahil siya ay na-impeach sa grafting corruption. Siya ay pinatatalsik na ng Kongreso
Kaya nga itatryan na lang para sa removal, actual removal, kung kinakailangan. Siya ho yung sinasabing kurap, abusado, Vice President sa pera at kapangyarihan. Kaya inimpeach ng Kongreso. Pero siya yung ikot ng ikot sa buong mundo at puro paninira. Si Pangulong Marcos ikot ng ikot para sa kapakanan ng mga Pilipinong kanyang pinaglilingkuran. Okay? Para ho mapaganda ang ating bansa, seguridad, ekonomiya, relasyon, at iba pa. Kasi independent foreign policy. Ayan po ang magandang, yan po ang isyong ating nakikita dyan. Hindi man natin biglang nararamdaman ang mga travel ng Pangulo, pero kahit naman sinong Pangulo ay nagtatravel. Pero ito si Pangulong Marcos, dahil recognize sa international community, kaya nga first time na mayroong Philippine President na mayroong state visit sa India. Hindi upang karaniwan yan. Dahil yung bansang yan, hindi masyadong pinupuntahan ng mga Pilipino at saka ng Philippine President. Ngayon, si Pangulong Marcos pupunta ron. Okay? Simula today. Ayan. Good news siya dahil yan ay para sa mga Pilipino. Hindi katulad ng iba dyan. Sabi nga ng Malacanang, biyahe ng biyahe. Hindi naman alam kung anong nangyari sa Pilipinas. Pero bawat biyahe, puro paninira lang. Sabi nga ni Claire Castro, Undersecretary ng PCO, ang biyahe ni Vice President ay walang pakinabang ang Pilipinas. Puro lang biyahe, puro paninira lang ginagawa. Totoo naman yun. Meron ba siyang nakuhang kabutihan para sa mga mamamayang Pilipino ng kanyang mga travel? Wala. Di ba lahat ng kanyang mga biyahe, puro rally, puro paninira, puro pambubudol. Kuminsan ho, ang mga sinasabi niya malayo sa katotohanan at mukhang hindi alam ang mga balitang totoo. Anyway, bakala kayo, yan yung inyong pinaniniwalaan. Kakunti na niniwala dyan. Maraming Pilipino ang matitino, professional, may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa Pilipino, may pagmamahal sa Pangulo at respeto sa Philippine law. Ayun. Okay. Pero sige, hayaan mo lang yung mga DDS na yan at mga troll na yan at baser. Wala naman tayong magiging pakinabang sa mga yan. Puro kabaliktaran ng pag-iisip ng mga manang-mana sa akin ng mga amo yan. Naghawa-hawa na sila. O sige, patulan natin. Nakita nyo yung nangyari sa kanya. Grabe na yung away. Matindi na po. Mga vlogger nag-aaway, mga supporters ni Digong nag-aaway, pati mga babaeng malalapit kay Digong nag-aaway na rin. Si Hanilet nandoon sa Europe, hindi makapasok sa kulungan. Ni Digong. Hindi siya dati nakakadalaw, ngayon nandoon sa kasama lang doon sa mga rally doon, mga patambay-tambay doon. Hindi rin siya nakakapasok doon sa kulungan mismo. Pinagbawalan na rin. O di ba? O sino nagbawal? ICC ba? O yung mga Duterte? Kaya mayroong away sa mga Duterte between Hanilet at Duterte. May away yung mga abogado. May away yung mga vlogger. O lahat sila away-away na lang. Kaya yung kanilang mga vlogger, puro fake news na lang ginagawa. Kung ano-ano mga pinaggagawa. Puro fake news lang. Pinagbubula nila yung kanilang mga supporters. Ay naniniwala naman kayo. Hindi kumikitid ang kaisipan nyo. Alam mo, naniniwala sa fake news, nakakabobo yan.